kadalasan ng mga influencer ngayon o mga rapper, ang laman ng mensahe nila, kahit cum laude ka pa at mataas pinag-aralan mo, baliwala yan kung wala kang diskarte. Nakakarindi. Para bagang ina-underestimate nila yung mga taong nag-hustle sa eskwelahan o yung mga nagtatap sa school. Para bagang negatibo na ngayon ang maging top sa school at matuto ka sa mga professions mo. Madalas, mapapakinggan natin yan sa mga taong laki sa streets na nagkaroon ng pagtatagumpay sa pagbebenta. Yung mga bagong sibol na rapper. Yung tipong gagawa pa sila ng invento na senaryo na nung sila daw nung high school ay merong classmate na matalino sa school at top-notcher. Makalipas daw ang ilang taon, binalikan niya raw yun at hindi umasenso. Kumbaga, diniig pa raw nila yung tao na nag-aral kasi nga daw sila madiskarte na sa buhay at may pera. Eka nga, i-elaborate nga natin and specifically, alamin natin ang meaning o salitang diskarte. Baka naman ikaw lang yung may problema kung ano yung pagkakaunawa mo sa salitang tagumpay. Ang ginagawa nyo kasing basihan, pera. Yung tipong nagkaroon na ng pera ng konti, sumikat lang ng konti, ina-underestimate nila yung mga taong marurunong. Magbigay nga tayo ng sample, ipagpalagay natin na maliliit ang sahod ng mga yan. Example ng mga nurses, government employees, managers. Yang mga yan, hindi naman pera ang achievements nila. Hindi ng definition nila ng salitang tagumpay. In fact, sila pa nga yung mas naunang natuto ng salitang diskarte nung nag-aaral sila. Yup, on their own method, sa sarili nilang diskarte. At tatandaan mo, hindi lahat ng dumidiskarte ay material ang goal sa buhay. Magkaiba tayo palagi. Kung mapera ka na at sikat ka na, well, congratulations! Meron kang sariling diskarte sa sarili mong achievement o goal. Pero lagi mong tatandaan na may taong iba ang goal at iba ang pananaw sa buhay at doon sila dumidiskarte sa sarili nilang pangarap.